Ang mga tagahanga mula sa ilalim ng dagat ay sumuong sa mga alon, sumusunod sa panawagan ni Darkness at umahan mula sa kailaliman. Dapat sana, ang puwersang ito ay binubuo lamang ng 7 hari ng dagat, ngunit ang kasalukuyang bilang ay higit pa sa inaasahan, dahil marami pang ibang malalaki at maskuladong mutated beast ang nakahanay, direktang nasa ilalim ng pamumuno ng mga hari ng dagat. Nanlaki ang mga mata ng kangaroo nang makita ito. Nautal siya sa pagtataka. Kailan pa nagkaroon ng kakayahan ng aking hari na tawagin ang mga nilalang sa tubig na ito ng ganito? Bakit parang hindi sila nagulat na makatapak sa Europa sa unang pagkakataon? Lahat ng kasagutan ay nasa mapulang mata ni Darkness, 2 sungay, na nasa sabik na itinataas ang mga Gal-Ame para ipagdiwang ang kanilang pagdating. Sapat na, kumpleto na, ang mga nilalang sa lupa at karagatan ay narito ng lahat. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin ang pangunahing gawain. Ang mga Gal-Ame ni 2 sungay ay marahas na hamampes sa hangin, agad na pinapagana ang Ling Power Tide. Bagamat wala siyang sariling espasyo, dimensyon para maglaman ng liwanag, sa hindi malamang paraan ay nagawa pa rin ni Darkness na hoiin ang kalangitan, na nagpabagsak ng liwanag ng lakas sa mga mutated beast. Naligo sila sa liwanag, tuwang-tuwa. Mas mataas ang antas, mas nasisiyahan dahil sila ay nagle-level up. Ang alon ng Ling Power na ito ay mukhang mas banayad kaysa dati. Dahan-daang dumampi ang Ling Power Tide sa katawan ng mga mutated beast, kumikinang, at wala ni isang nagwawala o sumisigaw habang nagle-level up. Marahil, ang kanilang kakayahang magtiis ay malaki na ang itinaas. Ang Spatial Rift ay nagdulot ng Ling Power na bumalat sa katawan ni 2 sungay, tinutulungan siyang pagalingin ang mga sugat mula sa napakalaking labanan kanina. Ang Europa, mula ngayon, sa pamamagitan ng kaluluwa ni Darkness, na nasa katawan ni 2 sungay, ay mayroon ng lakas at talino, malinaw na nakabuo ng isang puwersa na kapantay ng mutated 3, Linmoyu, sa malayo. Isang linggo matapos dalhin ni Darkness at Linmoyu ang unang Ling Power Tide sa kani-kanilang mga kawan ng hayop, maraming hindi inaasahang pagbabago rin ang naganap sa panig ng tao. Dahan-daang lumipas ang panahon, ngunit maliban sa Misty Great Mountain, ang Ling Power Tide ay nagsimulang sumabog ng malawakan sa buong mundo. Ang rehiyon ng Misty Mountain ay parang pinoprotektahan ng isang hiwalay na harang, tumatangging tumanggap pa ng mga spatial rift na nagpapababa ng liwanag ng Ling Power. Sa ibang mga lugar sa Earth, sa bawat sulok ay sunod-sunod na lumitaw ang mga itim na bitak mula sa kawalan. Hinahati nila ang kalangitan, mula sa isang itim na lamad ay bumubukas ang liwanag na bumubuhos pababa. Ang kaibahan lamang, hindi ito nagdadala ng kulay dilaw tulad ng ordinaryong Ling Power, kundi puro mga sinag ng iba't ibang kulay, tinatawag na 9-colored Ling Light Radiance, na umaapaw. May mga lugar kung saan magkakalayo ang mga bitak, mayroon ding mga lugar kung saan ang mga bitak ay parang nanganak ng 2 o 3 sa kalangitan. Kitang-kita ng mga mata ang pagpupumilit nitong bumukas. Mayroon ding mga bitak na nasa ibabaw mismo ng mga lungsod ng tao, mas mababa pa sa pinakamababang ulap, na nagbibigay ng pakiramdam na babagsak na ito anumang oras. Ang kalangitan sa paligid ay madilim, ngunit ang 9-colored Ling Light ay sumisinag na parang mga ilaw sa disco. Kung titingnan mula sa ibaba, pakiramdam mo ay sisabog ang iyong mga mata dahil hindi kayang tanggapin ang dami ng liwanag na higit pa sa kayang makita ng tao. At higit sa lahat, hindi tulad ni Linmoyu na kayang tagpian muli ang espasyo matapos hoiin, kapag lumitaw ang mga bitak na ito, walang sino man ang may kakayahang labanan ang mga ito. Siyempre, ang mga tao ay kabilang din sa mga nilalang na kayang humigop ng lakas mula sa Ling Power at umangat sa superhuman rank. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa man gaanong nakakaramdam ng excitement ang sangkatauhan, inatake na sila ng Beast Tide na may mas malaking bilang at sakop kaysa dati. Hindi pa sila nakakapagpahinga at nakakabawi ng lakas, maraming lugar na ang kailangang lumaban sa Beast Tide para ipaglaban ang kanilang buhay. Marami ring nakasaksi sa mga dambuhalang oso na kasing taas ng bundok na biglang umahan mula sa lupa. Ang kakilakilabot na tanawing iyon ay tumatak ng malalim sa isipan ng bawat tao at mutated beast tuwing naaalala nila ito. Maging lungsod, nayon, o ilang na lugar, saan man lumitaw ang bitak, kasama nito ang hindi mabilang na mga kaso ng patayan, isang senyales ng sobrang pag-apaw ng lakas na hindi na makontrol ng isipan. Maging ang mga malalaking personalidad na may titulong superhuman, may mataas na kapangyarihan at posisyon, na laging nagdadala ng nakahihigit na Ling Power, ay nawalan din ng kontrol. Ang buong planeta ay nagkaroon ng kaguluhang hindi pa nararanasan dati.
Kung titingnan mula sa labas, ang Earth ay parang binomba ng walang tigil, butas-butas ito, may malalaking bahagi na umaapaw sa liwanag, ibang-iba sa mga natitirang lugar. Ang mga Ling Power Rift ay lumitaw at nagtagal mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, araw-araw, hindi tumitigil. Hindi ito katulad ng mga nakaraang beses na tumatagal lamang ng 1 o 2 araw. Ang mga lungsod na nakakakita pa ng sikat ng araw ay maituturing ng pambihira. Ang mainit na sikat ng araw na nagpapadilaw sa gilid ng mga ulap ay mabilis na napapalitan ng 9-colored ling light mula sa malalaking spatial rift. May ilang mga superhuman na dumaan na sa ilang beses na pagbabago dahil sa sunod-sunod na paglitaw ng mga rift. Mayroon ding mga tulad ni Ginoong Chu, isang superhuman, na nakakaramdam lamang ng pag-aalala tuwing lilito ang Ling Power Rift, wala nang bakas ng kasiyahan sa pagkolekta ng lakas. Ang Yan Cheng, na nasa ilalim ng kontrol ng Dark Council, partikular na ni Xiaoling, ay tahimik sa paraang hindi kapani-paniwala. Si Jen ay parang nahulaan na ang lokasyon ng pagbubukas ng bitak at nakatayo na sa ibaba, naghihintay. Siya at ang ilang ibang mutant ay pumunta na sa mga kalapit na lugar na may senyalis ng paglitaw ng bitak para umukupa ng pwesto. Naligo sila sa daloy ng liwanag. Kapag may mutated beast na sumubok humadlang, binubugbog nila ito hanggang mamatay. May mapanlinlang ng ngiti, ipinahayag ni Jin, ang bitak na ito ay pag-aari ng Dark Council. Sino mang nilalang ay hindi pwedeng lumapit. Akin to, akin lahat. Sa ilang lungsod na may espesyal na paniniwala, nagsilabasan ang mga tao sa kalsada para salubungin ang sandali ng pagbuhos ng Ling Power sa mundo, isa sa mga makasaysayang sandali. Ang sabay-sabay na sigaw ng cult leader. Cult leader, mula sa dagat ng tao sa ibaba ay nagbibigay ng pakiramdam ng kadakilaan sa sinumang nasa itaas. Nang sumilip ang Ling Power Rift sa likuran niya, nagpapababa ng liwanag sa mga tao sa ibaba, sumigaw siya, ito ang Ling Power Tide. Ito ang himala na nilikha ng cult leader. Ganoon na lamang, isang random na pangyayari ang nakontrol sa palad ng nagpapakilalang cult leader. Ibinuka niya ang kanyang mga braso para tanggapin ang pagpupuri ng libu-libong tao sa ibaba dahil sa pagbibigay ng lakas ng Ling Power sa kanila. Sina Ngai Taya at TY ay syempre hindi sumali, ngunit hindi rin nila pinigilan. Tahimik lamang nilang pinanood ang mga panatikong tao na maingay na sumisigaw ng cult leader, na para bang siya ang lumikha ng spatial rift. Sa panig ng Freedom Federation, hindi rin gaanong naiiba. Nagkagulo ang lahat dahil sa 9-colored ling light. Ang kalbo, isang prodigy ng Federation, habang naliligo sa liwanag, ay nag-utos, i-secure ang lugar na ito, bilis. Tanging ang mga kabilang lamang sa kanyang superhuman team ang pinayagang makisalo sa pagligo sa daloy ng liwanag na ito. Kung hindi, huwag silang umasang makabahagi. Maliit lang itong bitak, marami tayong gustong makinabang pero kakaunti lang ang espasyo. Ang spatial rift na hindi kalayuan sa teritoryo ng Misty Great Mountain ay may napakalaking sukat. Nagpapababa ito ng maningning na liwanag na, ayon kay Lin Moyu, ay mainit-init. Pagkatapos asikasuhin ang pag-level up ng mga mutated beast, pansamantala niyang binigyan ng sarili ng pahinga para pagmasdan ang sitwasyon ng mga rift. Padami ng padami ang mga bitak sa kalangitan. Tansya ko, sumabog na ang tide sa buong mundo. Nakatitig sa kalangitan, naramdaman niyang mayroon siyang teorya. Imahinasyon ko lang ba, o pakiramdam ko ay lumalaki ang Earth? Paano nga naman magkakaroon ng sapat na kalangitan para mabiyak ng ganito para magpaliwanag? Muli siyang tumingin sa lupa, kung saan nakalatag ang kanyang mga dambuhalang ugat. Napagtanto niya, mukhang tama nga, dam-adami ang lupa. Posible kayang nag-i-evolve din ang Earth? Kung gayon, bukod sa paglaki ng sukat, ano pa kaya ang maaaring pag-unlad nito? Ito ay isang bagay na labis na kinagigiliwan ni Lin Moyu. Ang alon ng Ling Power ay kara-rating pa lamang matapos ng hindi katagalan. Sa ibabaw ng dagat sa teritoryo ng Europa, agad na lumitaw ang isang dragon na lumilipad patungo sa lungsod ng Ten Nation Alliance. Sino pa nga ba iyon kundi si Lola Dipsy Dragon King na naghihiganti? Matapos makatanggap ng lakas mula kay Darkness, ang kanyang balat ay naging mas makinis at mas gwapo, wala ng mga sugat, at ang kanyang lakas ay malinaw na tumaas. Sa isang mabilis na lipad, nakalapit na siya sa lungsod sa baybayin ng Alliance at umungol, sangkatauhan. Narito ako para maghiganti. Ang anunsyo ng Deep Sea Dragon King ay mas malakas pa kaysa sa speaker sa barangay tuwing umaga. Nagsilabasan ang mga tao sa kalsada para tingnan kung ano ang maingay na iyon. Nang makita nila ang laki ng mutated beast, napanganga sila.
Isang dahilan din ay dahil ang balita tungkol sa pag-atake ng militar sa mga Rank B mutated beast ay pinanatiling lihim, kaya ngayon lamang nalaman ng maraming tao. Ang kabisera ng Ten Nation Alliance ang may pinakamalinaw na tanawin ng umaatakeng mutated beast. Pagdating pa lamang, ngumisi na ang Deep Sea Dragon King at nagpakawala ng isang bola ng Ling Power na nabuo sa kanyang bibig. Ngunit ang mga tao ay hindi tumakbo, lahat sila ay may hawak na telepono, kinukunan ng video ang eksena para i-post online, ang tanawin ng isang itim na dragon na lumilikha ng liwanag. Sila ba ay masyadong inosente, hindi alam kung dahil alam nilang kahit tumakbo sila ay hindi sila mabubuhay, o ayaw na nilang mabuhay pa? Nang iputok ng Deep Sea Dragon King ang dambuhalang haligi ng liwanag patungo sa sentro ng lungsod, wala man lang kahit isang sigaw ng takot o pagkalito. Nakatayo lamang ang mga tao, kumukuha ng litrato at video, kahit na ang liwanag ay tumama sa kanila. Marahil ay ginagamit ng sangkatauhan ang kapangyarihan ng immortal cameraman. Ngunit napakaraming tao dito, posible bang mabuhay silang lahat? Ang bola ng Ling Power ng Deep Sea Dragon King ay sumabog ng matindi, na nagpaliwanag sa lungsod ng Alliance hanggang sa lugar kung saan siya nakalutang sa labas. Humajek-jak ang itim na dragon sa tuwa. Kayong mga pesteng tao, kahit gamitin niyo pa ang lahat ng inyong yaman, hindi niyo man lang ako nasugatan. Ngunit isang ganting atake ko lang, nawasak na ang buong lungsod niyo. Ang mga mutated beast ng Europa ay lumabas lahat sa baybayin para manood ng sitwasyon. Tinawag ng kangaroo ang kanyang hari, pababayaan na lang ba natin ang itim na dragon na ganyan? Hindi ba natin siya kokontrolin? Dati naman kasi, ang mga mutated beast ng Europa ay hindi basta-basta umaatake sa mga tao nang walang dahilan. Ayos lang, komportabling sagot ni dalawang sungay, Darkness. Sa huli, pareho lang naman ang kahahantungan ng sangkatauhan. Gusto pa nga silang lipulin ni Darkness. Puro maliliit na nilalang na gustong makialam sa pag-unlad ng mga mutated beast sa planeta. Kara-rating pa lamang umatake ng Deep Sea Dragon King sa lungsod ng Alliance, agad nang naramdaman ni Lin Moyu sa malayo ang aura ng itim na dragon na iyon. Hindi niya inaasahan na lilito ang Dark Dragon King, Deep Sea Dragon King na may impluwensya ni Darkness, sa mga oras na ito, na nangangahulog ang magaling na ang mga sugat nito. Bigla niyang naalala na iyon ang bansa kung saan nakatira si Nangay Taya at tiway na tarante siya. Diyos ko, huwag sanang may mangyaring masama sa kanila. Kamakailan, ang kanyang kakayahang makiramdam ay lalong lumalakas. Ang kanyang Ling Power ay umabot na sa 70 milyon. Pinakawalan niya ang isang malakas na daloy ng Ling Power na parang mabangis na alon na bomb-alat sa kanya. Hindi na pwedeng mag-antala pa. Ngayon, ibubuhos ko na ang lahat. Ganito na lang at mag-breakthrough na ako sa rank 5. Alam niya ang tungkol sa paggising ni Darkness. Ang kanyang kakayahang makiramdam ay ginawang parang isang higanting receiver ng signal ang bawat dahon ng willow tree. Ang mundo ay dumaranas ng napakalaking pagbabago, heaven rends, earth crumbles. Kung magiging mabagal pa siya at mag-aatubili, maaga o huli ay itatakwil siya ng mundo. At una sa lahat, ang puwersa ni Darkness ang darating para bunutin ang willow tree, ang unang tinik, para masakop nila ang mundong ito. Umungol si Lin Moyu ng buong determinasyon para maghanda sa malakas na pag-angat ng antas. Hindi ako pwedeng matalo. Ayon sa kanyang intensyon, ang mga ugat ay yumugyug ng malakas sa lupa na parang gusto nitong basagin. Lahat ay umakyat sa ibabaw para ang willow tree ay makayanan ng napakalaking haligi ng Ling Power na tumutudla paitaas sa asul na langit. Kung titingnan mula sa malayo, parang nakukuryente siya. Ang halijing ito ay direktang tumama sa langit, napakatalas at makinis sa gilid na parang inukit ng maigi, tumatagos sa mga ulap sa itaas. Lumipas ang oras na parang kisap mata. Sa pagkakataong ito, nakalikom na si Lin Moyu ng sapat na Ling Power kaya mas mabilis ang proseso kaysa karaniwan. Hindi na siya nahulog sa mahimbing na tulog nang mawala ang liwanag ng Ling Power. Makapal na usok at alikabok ang bomb-alat sa paligid ng willow tree, panino dilim. Lumitaw ang bahagi ng katawan kung saan karaniwang naroon ang bilog, enerhiya core, orb, ngunit ngayon ay tuluyan ng nagbago. Ang itlog, orb, ay biglang naging kulay berde, tumubo ang dalawang matulis na bahagi sa magkabilang gilid, mukhang hindi naiiba sa mga sungay ng demonyo, elf, goblin hands, horns. Ipinikit niya ang mga mata, tinanggap ang bagong anyo kasama ang bagong lakas na umaalon sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay iminulat niya ng malaki ang mga mata na parang nagising, mas malakas. Bagamat alam niyang nag-level up siya, tiyak na kung makikita niya ang kanyang bagong anyo sa salamin, mapapasigaw din siya sa pagkakita na napakaiba na niya.
Ngayon, ang Willow Tree ay mayroon ng ganap na ibang kulay kaysa kanina. Ang buong katawan, sanga, hanggang sa mga pangunahing ugat ay nababalot na ng makintab na itim, wala ng halong berde. Sa kanyang katawan ay may mga butas na naglalabas ng ling power, iba't ibang laki. Kapareho ng kulay ng liwanag na bumabalot sa Willow Tree. Ang kanyang mga dahon ay nagbago rin patungo sa maiinit na kulay, kasama ang mga baging na parang lumiit ang sukat, lahat ay naging kulay sariwang berde na nakakalamig sa mata. Mula ngayon, siya pa rin ang mutated Willow Tree, ngunit ang kanyang antas ay ganap ng naiiba, Superhuman Rank 5. Evolution Points, 50 milyon. Hindi na siya pulubi tulad ng mga nakaraang pag-angat ng antas. Ang kanyang mga innate talents ay kinabibilangan ng Endless Life, Ceaseless Generation Level 4, nagpapanatili ng walang katapusang ling power sa loob ng katawan, walang tigil. Seed of Life Force Level 4, nagpapatubo ng mga halaman ng mabilis mula sa lupa, ginagawang isang primordial forest ang lugar sa isang iglap. Ito ay malamang pamilyar na sa lahat. Salamat sa pag-angat sa rank 5, lahat ng kanyang mga talento tulad ng Shana, Instant, ginagamit para i-freeze ang oras, Evolution, at Lightning Control ay umabot na sa level 4. Ang kanyang mga special abilities ay tulad pa rin ng dati ngunit lahat ay nasa level 4 na, Mutated Branches Ling Field, Aura Illusion Creation Willow Leaf Flying Dagger Mutated Snowstorm Trunk Control Mist Control Land Manipulation Blood Contract Wood Dragon tungkol sa Lesser Divine Abilities. Mayroon siya, Fire Crystal Ice Shatter Thunderbolt Summon Light, idinagdag sa isang hiwalay na seksyon, pinapayagan si Lin Moyu na magpatawag ng isang sinag ng liwanag na may mapanirang lakas na tumatagos, ang laki ay maaaring baguhin ayon sa nais. Ang Greater Divine Abilities sa pagkakataong ito ay hindi nagbago, nananatili itong 9 Realms Heaven, nabuksan na ang 7 antas, layer. Sakop, libu-libong milya. Maaaring maglaman ng mga buhay na nilalang at magbigay ng ling power. Ang mutated tree ng Misty Great Mountain, matapos umangat sa rank 5, ay mukhang hindi naiiba sa isang banal na divine tree sa mga relihiyosong pelikula. Matagal na pinagmasdan ni Lin Moyu ang kanyang sarili at ang kanyang mga status panel, at nakaramdam siya ng kakaiba. Ang kanyang mukhang parang elf, goblin ay bumubulong sa sarili, bakit ganito? Bakit ang skill panel ko ay eksaktong pareho pa rin, walang pagbabago? Dati, kapag nagle-level up siya, maging ang kanyang innate talents o ang Seed of Life Force ay nagkakaroon ng ebolusyon. Kung umangat siya sa rank 5, dapat sana ay umangat na rin kahit papaano ang mga skill niya sa level 6. Bakit sa pagkakataong ito ay walang kahit isang pagbabago? Hindi maaaring isang rank 5 mutated tree ay may level 4 skills. Kung gayon, para saan pa ang pag-level up ko? Parang titulo lang na walang laman. Na para bang alam ng sistem ang pagkalito ni Lin Moyu, lumabas ito at nagpaliwanag sa kanya, ang direksyon ng ebolusyon pagkatapos umabot sa Superhuman Rank 4 na ay kailangang piliin ng malaya. Ang huling direksyon ng ebolusyon ay nakasalalay sa sarili mismo. Gaya ng dati, malabo pa rin magpaliwanag ang system, ngunit kahit papaano ay nasagot nito ang ilan sa kanyang mga tanong. Ganoon pala, bulong ni Lin Moyu, parang isang batang lumaki na at hindi na kailangan ng gabay ng magulang. Ang hinaharap maging doktor o inhinyero, ay desisyon na niya mismo. Kasabay ng pambihirang pagtaas ng kanyang lakas, ang mga pagpipilian ni Lin Moyu ngayon ay mas marami na rin. Tiningnan niyang muli ang kanyang mga TP-type skills na kasalukuyang inirerekomenda ng system. Nagdadalawang isip si Lin Moyu sa pagitan ng Seed of Life Force, maaaring maging World Tree Absolute Evolution. Fusion of all things, sunod ay ang Lightning Control, na maaaring maging Immortal Thunderwood. At ang Shana, Instant Skill, na nagpapahintulot sa kanyang manatiling matatag sa River of Time. Ayon sa system, kailangan niyang pumili ng isang pangunahing skill para pagtuunan ng pansin sa pagdevelop. Ang tatlong natitirang skill ay kailangan ng evolution points para mag-evolve ng kusa. Isang skill lamang ang maaaring piliin para sa pangunahing pagdevelop na nagpaisip ng malalim kay Lin Moyu. Ang Seed of Life Force ay ang aking innate talent, may walang katapusang ling power at walang kamatayang buhay. Samantalang ang lightning skill ay medyo maganda rin, pero parang hindi ito masyadong bagay sa akin. Kahit anong isip ko, parang may limitasyon ito. Tungkol naman sa Shana, ang makatayo ng matatag sa River of Time, mukhang matibay, napakalakas. Sa ngayon, kaya ko nang kontrolin ang espasyo, kung makokontrol ko pa ang oras, maganda sana. Ngunit hindi naman ako pinapayagan ng skill na ito na kontrolin ang oras, makatayo lang ng matatag.
At kung ano ang ibig sabihin ng makatayo ng matatag, hindi pa malinaw. Sa pangkalahatan, matagal na nag-isip si Lin Moyo, parang hindi pa rin ito bagay sa akin. At sa bawat paggamit, kailangan ng malaking halaga ng Ling power. Samantalang ang Absolute Evolution ay maaaring ituring na isang double-edged sword, napakakaiba. Bulong ni Lin Moyo, kung hindi magamit ng tama, mawawala lahat ng skills ko. Sa gitna ng maraming skills, biglang naisip ng Willow Tree ang talent na taglay na niya mula pa sa simula, ang bagay na kasama na niya noong isa pa lamang siyang inosenteng Willow Tree, na kailangang pumatay ng bawat bubuyog para mabuhay sa bangin. Tumingala siya at matigas na sumagot sa system, pipiliin ko ang Seed of Life Force. Bagamat ang anyo ni Lin Moyo ngayon ay nagbago na, makikita ang bawat daloy ng puwersa ng buhay na gustong umagos palabas sa kanyang katawan, hindi pa rin ito sapat para harapin ang lumalawak at nagbabagong mundo sa labas. Bukod sa pagiging innate talent ng Seed of Life Force, ang direksyon ng cultivation na pinili niya ay patungo rin sa susunod na antas, immortality. Sa mga kasalukuyang talento, ang pinakamahusay na gamitin ay ang Seed of Life Force na ito. Tahimik siyang pumikit, hinayaang balutin siya ng liwanag ng pag-angat ng antas. Patuloy na nag-isip si Lin Moyo. Bagamat medyo nanghihinayang na hindi niya maia-upgrade lahat ng iba pang talento, bilang isang puno, hindi siya maaaring maging masyadong sikim. May pagkakataon pa naman sa hinaharap. Sinabi na ng system, hindi ba? Kapag may sapat na evolution points, maia-upgrade din. Dahan-dahan lang at makakamit din. Ilang sandali matapos ang proseso ng pag-angat ng antas, inanunsyo ng system ang kanyang species name, Immortal Tree. Life Source Talent, Endless Life, Ceaseless Generation Level 5, umangat sa Level 7. Kayang mag-condense ng original life essence kahit isang patak lamang ng Ling Liquid ay sapat na para buhayin ng isang taong malapit ng mamatay. Sa kasalukuyan, kahit isang tuyong sanga na lamang ang matira, kaya nitong bumalik sa dati sa isang iglap kapag may sapat na Ling power. Sub-ability, Endless Devouring Bite. Kahit maputol ang sanga, kaya nitong mag-regenerate sa isang iglap. Ang buong malaking Willow Tree ay naligo sa daloy ng liwanag, patuloy na nagbabago ang katawan hanggang sa puntong ang espasyo sa itaas ay halos mabiyak na. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-evolve hanggang matapos dahil wala ng oras. Sa panig ng Federation, ang Deep Sea Dragon King ay nagpapakita na ng pangil at kuko, malapit nang lamunin lahat ng tao. Mula nang pumasok ito sa kalupaan para hanapin ang Freedom Federation, kalahating araw na ang lumipas at wala pang sino mang may sapat na kakayahan na talunin ang itim na dragon, kaya't hinayaan na lamang itong umungol at magpakita ng lakas. May ilang mga nagkalat na superhuman na nakatayo sa mga guho. Sa pagtatapos ng hapon, ang dilaw kahel na sikat ng araw ay tumatama sa mga labi matapos ang isang mahabang araw ng labanan, na lalong nagpapakita ng pagkawasak ng tanawin. Ayon sa naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Black Flood Dragon ay nakasira na ng 30 lungsod. Ang Ten Nation Alliance ang pinakamatinding naapektuhan. Ngayon, ang Flood Dragon na ito ay nakarating na rin sa Huaxia Federation, dahil alam nitong ang Huaxia ang kasabwat ng Freedom Federation, na tumira sa kanya gamit ang satellite sa itaas, na halos ikatanggal ng kanyang kaliskis. Sa harap ng Deep Sea Dragon King, ang mga superhuman at ang kanilang mga armas ay mukhang napakaliit at walang pag-asa. Sa huli, naghiyawan sila, bilis, umatras na tayo. Hindi natin kayang labanan ng rank 4 na masamang dragon na ito. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kasamahan, isang superhuman na puno ng dugo ang mukha ang sumigaw ng malakas, ang susunod ay Yan Cheng. Teritoryo yon ng Great Tree. Hayaan nating puksain siya ng Great Tree. Ang Deep Sea Dragon King, hindi malaman kung magaling ba siyang estudyante sa heograpiya, dahil hindi na lumalaban pa ang panig ng Huaxia, dirdiretso na lamang siyang lumipad papasok sa kalupaan, nilagpasan ang lungsod na puno ng apoy at usok, na para bang determinado siyang sakupin ang buong kontinente ngayon. Sa maningning na papalubog na araw, ang makita ang itim na dragon na lumilipad sa kalangitan ay maganda rin sana, maliban sa katotohanang nagdulot ito ng pagkatalo ng sangkatauhan. Isang taong nakasuot ng kapa na nakatikip ang buong katawan ay nakatayo sa bubong ng isang gusali, sinusundan ng galaw ng Deep Sea Dragon King. Hindi na kailangang marinig ang usapan ng mga superhuman, alam na niyang ang patutunguhan nito ay ang Misty Great Mountain. Walang sino man ang makakapigil sa paglakad ng dragon sa mga sandaling ito. Naaaninag na rin ito ang tanawin ng North Mist Mountain sa malayo.
Ang kaaway na halos mapatay niya noon kasama ang Great Three ay naroon pa rin, kaya tuwang-tuwa ang Deep Sea Dragon King. Umungol siya at tumawa ng malakas, hahaha. Mutated 3. Kakatawanin ko ang aking Panginoon, Darkness, para talunin ka muna, pagkatapos ay hahanapin ko ang lilang sawa, Linmoyu, na iyon para makipagtuos. Mukhang hindi pa alam ng Deep Sea Dragon King na ito na ang lilang sawa ay ang Mutated 3, Linmoyu, mismo. Ngayon, ang layunin niya ay talunin lahat ng nakasakit sa kanya noon. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi niya alam na ang mga kapatid ng Multi-Species Company, mga mutated beast ni Linmoyu, ay nagtipon ng kompleto rito. Mula nang humigop sila ng Link Power Wave mula sa kanilang boss, nanatili pa rin sila para mag-cultivate, hindi pa umaalis. Habang ang ilan ay tulog pa sa pangarap ng pag-angat ng antas, napansin na ng White Tiger na may gumagalaw sa hamog ng Misty Great Mountain. Agad niyang itinaas ang ulo. Natuklasan niya ang isang nilalang na parang kiti-kiti na may dalawang mahabang bigete na paikot-ikot, papalapit sa teritoryo ng bangin. Mukhang hindi napipigilan ng hamog ang Deep Sea Dragon King mula sa malayo. Ang aura ng Superhuman Rank 4 na ay umabot na kay White Tiger. Malalim siyang tumingin sa direksyong iyon, nagkomento ng isang pamilyar na linya, mamamatay ang lahat. Bagamat mukha siyang kalmado, nang tumingin siya kay Jiuwei, nakita niyang ang Big Sis ay nakapikit pa rin, bigla niyang naramdaman ang sakit ng ulo. Ang kaaway na dumarating ay napakalakas. Ang kanilang Panginoon, Linmoyu, ay kasalukuyang nasa panahon ng cultivation, hindi pa maaaring kumilos. At ang mga nangungunang mutated beast dito ay nasa estado rin na hindi makakalaban. Si Linmoyu ay nasa proseso ng pag-angat ng kanyang pangunahing skill kaya ito ay tumatagal katumbas ng pag-angat ng superhuman rank. Nararamdaman niya ang Link Power sa labas ngunit hindi maaaring itigil ang proseso. Ipinapaubaya na lamang niya ito sa malaking paa na yumayapak. Maling interpretasyon marahil. Maliban kay White Tiger, sa kabutihang palad ay may iba pang mga mutated beast na maagang natapos humigop ng Link Power. Sa mga kapatid ngayon, si fourth brother, Emperor Crocodile ay may sapat na karapatan na tumayo at malakas na ipahayag, ipaubaya niyo na sa akin. Pro-protektahan niya ang lugar na ito, pro-protektahan ang mga mutated beast, at pro-protektahan din si Big Sis. Laging nag-aalala at tumatakbo para protektahan ang mga nakababata, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na suklian si Jiuwei kahit kaunti. Ngayon ay isang angkop na araw para patunayan ang kanyang kakayahan. Muli siyang sumulyap sa mutated tree sa likuran na naliligo sa liwanag. Bumulong ang Emperor Crocodile, magpakasaya ka lang dyan, habang siya ay lalaban ng buong lakas. Dati siyang namamahala sa teritoryong ibinigay sa kanya ni Linmoyu, ngunit medyo mapayapa doon, walang nang ahas na gumawa ng gulo. Kaya, ang laban sa Deep Sea Dragon King ay marahil magiging isang makasaysayang laban para kay Old Fort. Ang itim na dragon ay umikot sa labas ng illusory mist ng matagal, parang nalilito, paikot-ikot at hindi mahanap ang daan papasok. Nainis ito ng husto. Umungol siya, hayaan niyong hihipan ko ang hamog dito. Agad na bumula ang bibig nito ng isang bola ng Link Power na may halong tubig, at agad itong pinaputok sa hamog sa harapan. Nawala ang hamog. Ang pagmumura ng Deep Sea Dragon King ay agad na nagkabisa. Ang hamog, na parang telang pinunit, ay nagkaroon ng malaking butas, inilalantad ang asul na kalangitan ng Misty Great Mountain sa likuran. Mula roon, ang itim na dragon ay lumitaw, matayog sa kalangitan, malinaw na nakikita ang tanawin doon. Ito ang unang beses na nakarating ng ganito kalayo ang Deep Sea Dragon King, kaya labis siyang nagulat nang mapagtanto na sa likod ng hamog ay hindi ang mutated tree na nanginginig sa takot na mapatay niya, kundi ang bibig ng buwaya na puno ng pangil at ang matitibay na binti na naghihintay na. Ang Emperor Crocodile, kasama ang kanyang dambuhalang sukat, ay tumayo na sa harapan, naghihintay sa paglitaw ng Deep Sea Dragon King. Ngayon ay nakatitig siya sa itim na dragon. Hindi na kailangang sabihin, naiintindihan na ng dalawang panig, para makarating sa Great Tree, kailangang malampasan muna ang buwayang ito. Pinaningkit niya ang kanyang mga dilaw na mata. Dahan-daang nagbabala ang Emperor Crocodile, hanggang dito ka na lang. Hindi ka na pwedeng lumapit pa. Umatras ka, ngunit ang ilang salita ng payo ay walang epekto sa Deep Sea Dragon King, sa halip ay lalo pa itong nagalit. Napanganga ito at nagmura, 3 taon na ang nakalipas, kayo ang pumatay sa prophet ng aming Sea Beast Clan. Ang utang na ito, babayaran ko ngayon. Akala niya ay pupunta siya para tapusin ang mutated tree, ngunit nagdala pala siya ng maraming galit.
Talagang isang sad boy, kung totoo yan, halika rito at maningil ka. Sagot ng Emperor Crocodile. Kinuyam niya ang kamao, iwinasiwas ang kanyang matitibay na pakpak, at umungol ng mahaba para magpakita ng lakas bago sumugod ang dalawa sa isang matinding labanan. Naiinis ang Deep Sea Dragon King, gustong tapusin agad ang laban. Umungol din siya bilang tugon sa kalaban, walang awa. Hinampes niya ang kanyang mahaba at itim na buntot pasulong, ginamit ang taktika ng paggamit ng bigat, ly fit de ngui Smith to crush people. Nagtatanong ang sarili kung masyado bang mayabang ang Deep Sea Dragon King nang gamitin nito ang paikot-ikot niyang katawan ng dragon para pulupitin ng mahigpit ang Emperor Crocodile at pisilin ito, hindi naiiba sa isang anaconda na pumipiga sa kanyang biktima. Ang sukat ng Emperor Crocodile ay kabilang sa mga dambuhala sa hindi mabilang na mutated beast, kasama pa ang hanay ng matutulis na tinik. Ngunit ang dragon ay kara-rating pa lamang ay ginamit na agad ang pagpulupot para hawakan ang kalaban at i-activate ang bola ng Ling Power sa bibig nito para tumama ng eksakto, walang mintis. Gusto niyang mabilis na may patama ang lakas sa buwaya, dahil ang mga kalamnan mula sa mga braso hanggang sa panga ng Emperor Crocodile ay nagawang labanan ang lakas ng pagpisil ng buntot ng dragon. Ang buong katawan niya ay nagkaroon ng maliliit na pulang linya. Ang kanyang mga sungay ay nagkaroon din ng kaparehong kulay, ito ang anyong Love Dragon, Crocodile, sapat na para matuno ang sinumang kaaway na damaykit sa kanya. Hindi lamang siya hindi napiga ng dragon, nagawa pa niyang iangat ang kanang braso para sunggaban ang leeg ng dragon, kasabay ng pagpigil sa galaw nito sa harap mismo niya. Nag-ipon din siya ng isang bola ng Ling Power na may halong lava. Inilapit ito ng Emperor Crocodile, handang direktang makipagbanggaan sa bola ng itim na dragon. Ito na ang opisyal na labanan sa pagitan ng nagbabagang lava at ng rumaragasang tubig dagat. Pareho nilang sinubukang buuin ang bola ng Ling Power sa pinakamabilis na paraan. Ang ataking ito ang magpapasya sa malaking bahagi ng kahihinatnan, kung sino ang mananalo. Nang ang dalawang dambuhalang bola ng Ling Power ay direktang nagbanggaan, ang buong kagubatan ng Misty Great Mountain ay sumabog sa isang nakakasilaw na liwanag. Sa sentro ng pagsabog, lahat ay tumalsik papalayo. Ang tanawin ay nadorodge ng husto, na parang muling isinisilang ang lahat. Sino kaya sa pagitan ng Emperor Crocodile at Deep Sea Dragon King ang makakakuha ng kalamangan sa unang pag-atake na ito?